Magandang araw sa iyo. Ngayon, sisaya sa atin natin ng isang medyo komplikadong kaso galing Korte Suprema, GR number 232308. Ang focus natin, isang apela sa hatol na qualified rape. At ang mission natin ay himayin kung paano ba yung isang parang maliit na legal na detalye, yung eksaktong degree ng relasyon, nakapagpapabago sa klasifikasyon ng krimen. So, interesante to, na handa ka na bang sumisid dito? Oo nga, talagang kapansin-pansin to kasi dumaan na to sa RTC tapos sa CA bago umakyat sa Supreme Court. At ang tanong nga, tama ba yung qualified rape na hatol? O dapat simple rape lang ba talaga dahil doon sa, alam mo na, relasyon? Sige, simulan natin sa kwento. Yung panig ng biktima, si Triple A, 17 anyos lang siya noon. Sabi niya, inaya daw siya ng tiyuhin niya, si Triple X. Pinsang buo pala to ng tatay niya. Oo. Tapos dun sa bahay ni XXX, sa pilitan siyang hinubaran, tapos ginahasa. May dahas at pananakot daw na nangyari. At dito papasok yung bigat ng ebidensya, di ba? Yung salaysay ni AAA, sinuportahan yan ng nanay niya, ng tiyay niya. At lalo na yung findings nung doktor, si Dr. Deasen. Kasi nakita ang si AAA ng mga sariwang sugat, multiple fresh lacerations and abrasions. Nasabi ng doktor, indikasyon daw ng sexual incident na nangyari mga 24 hours bago siya na-examine. Okay. Sa kabilang banda naman, yung depensa ni XXX. Ano yon? Pagtanggi lang? Oo, denial at alibi. Yun ang karaniwan. Sabi niya, nasa inuman daw siya kasama mga kaibigan niya, hindi niya raw nakita si AAA nung araw na yon. Pero 'di ba, parang laging sinasabi na mahinang depensa yung denial at alibi, lalo na kung wala namang ibang testigo. Tama ka dyan, lalo na't hindi niya na-present yung mga kasama niya raw sa unaman. So, yung positibong testimonya ni AAA na suportado pa ng medical findings, mas mabigat talaga yun para sa korte kumpara sa simpleng pagtanggi na walang patunay. Kaya pala ang RTC ang desisyon, guilty beyond reasonable doubt si XX, tapos ang krimen, qualified rape. Sa ilalim ng Revised Penal Code, tsaka nung RA 7610, kasi minor de edad yung biktima, at may relasyon sila. Oo, at ang parusa, grabe, reclusion perpetua. Tapos may danyos pa. Pero umapela pa rin si XX sa Court of Appeals. Dito na yung yung nagpapabago sa lahat, 'di ba? Yung legal na technicality. Ano nangyari sa CA? Okay, so sa CA, kinumpirma nila na, oo, may rape nga nangyari. Kasi minor de edad yung biktima pasok sa RA 7610. Pero binago nila yung klasifikasyon. Mula qualified, ginawang simple rape na lang. Ha? Bakit daw? Kasi, eto na yon. Yung relasyon ni XXX kay AAA. Pinsan siya ng tatay, di ba? Lumalabas, 5th civil degree of consanguinity pala yon. 5th degree? Oo. Ang sabi sa batas, para maging qualified rape dahil sa relasyon, under Article 266B1 ng RPC, dapat hanggang 3rd civil degree lang. Dahil 5th degree na sila, lagpas na. Hindi na raw qualified based sa relasyon. Ganun ka-specific? Oh, wow. Grabe. So, kahit napatunayan yung mismong aktong panggagahasa, dahil lang sa bilang ng degree, nag-iba yung pangalan ng krimen? Ganun ka-stricto? Ganun nga kay-stricto. Kailangan eksakto. Tsaka, ito pa, tinanggap ng korte yung photocopy lang ng birth certificate ni AAA. Pwede pala yon? Pwede raw kasi public record naman daw yon. Importante lang mapatunayan ng minor de edad siya. Okay. Pero kahit naging simple rape, reclusion perpetua pa rin yung parusa. Oo, pinanatili pa rin pero hindi na dahil sa relasyon yung basehan. Ang basehan na ay yung Article 266B, Paragraph 1, yung pagiging minor de edad ni AA. Yan mismo, sapat na para sa reclusion perpetua sa ilalim ng batas. Malinaw. At sa dulo, ano na ang sabi ng Korte Suprema? Sila na yung final, di ba? Kinatigan lang nila yung desisyon ng CA. So, ang final verdict, simple rape, hindi qualified. Yung parusa, reclusion perpetua pa rin. Actually, tinaasan pa nga nila yung exemplary damages na babayaran ni XX para umayon sa mga mas bagong desisyon ng korte tungkol sa danyos.
Okay. Bukod dun sa crucial na issue ng civil degree, ano pa bang ibang mahalagang doktrina o legal na prinsipyo ang lumitaw dito sa kaso? Marami-rami rin. Una, yung mga elemento ng rape mismo, yung paggamit ng puwersa o yung pagiging menor de edad ng biktima. Malinaw yan. Pangalawa, yung bigat talaga ng testimonya ng biktima, lalo na pag menor de edad at may medical evidence. Tapos yung kahinaan ng denial at alibi. O, yun yung pangatlo. Paulit-ulit yan sa mga kaso. Pang-apat, sa rape, yung penetration lang ang kailangan, kahit gaano kaliit. Hindi kailangan ng ejaculation. Okay. Mahalagang klarifikasyon yan. At panglima, yung pagtanggap sa photocopy ng public record like birth certificate, basta mapapatunayan ang authenticity niya in some way. Lahat yan na-highlight sa kasong ito. Hindi lang pala sapat na mapatunayan na may krimen. Sobrang critical din pala yung tamang pagkaklasify nun based sa sa bawat detalye na nasa batas. Tulad nga nitong civil degree, ang desisyong nito parang salamin ng sobrang ingat at masusing pagsusuri ng korte. Kahit na sa huli, pareho pa rin yung bigat ng parusa dahil may ibang basehan naman. Tama, at eto siguro yung iiwan nating tanong sa iyo. Ngayong naiintindihan natin yung mga ganitong parang teknikalidad ng batas, paano yung civil degree pwedeng maging deciding factor sa pagitan ng simple at qualified rape. Paano kaya nito naaapektuhan yung pagtingin natin sa konsepto ng hustisya? Gaano ba kahalaga na yung mga salita sa batas natin sobrang linaw at tiyak para masigurong patas ang paglilitis at syempre yung parusa? Ano sa tingin mo?